Yes, Lord God. Aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos, pataas-taas. Diyos na dakilang. Diyos na mapagmahal at Diyos na puspos ng awa at habang ng iyong puso. Dumudulog po kami sa inyo, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat sa katapatan at kadakilaan mo, Panginoon. Tunay nga po, hindi nagbabago ng salita. Tunay nga po, hindi po kayo nagkulang sa amin, Lord God. Napakapundi po sa amin, Panginoon. Pinupuno mo at pinupuspos mo ang aming mga pagkatao. Ng iyong pag-ibig, Lord God, at katapatan. Tapat ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang may taas. Kayo po ang maliwalhati, Lord God. That your name be glorified and magnified. As we worship you in spirit and in truth, Lord God. Speak to us through your words, Lord God. Minsan pa, gamitin niyo po ang iyong paglingkod. Forgive me, Lord God. Forgive us our sins. Thank you for the forgiveness, Lord. Thank you. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your words. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kasama ang Diyos Espiritu na siyang nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Praise God. So, tayo po sa section po ng ating Panginoon. To God be the glory. So, muli po isang mapagpalang ito sa ating po, nandito po mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sapagkat napakabuti niya at kadakilan niya sa ating buhay. At patuloy po tayong nagagalak sapagkat muli po tayong pinagaluban ng pribilegyo ng ating Panginoon upang sama-sama tayong magpulit sa ating dakilang kapangyarihan Diyos. So, lubos tayong nagpapasalamat sapagkat sa mga nagdaan po ng mga hindi lamang po masugid na panahon, kundi talagang malalakas na bagyo na nagdaan po, halos sunod-sunod isang linggo, mga nagdaan linggo po. Subalit nariyan po ang tulong ng ating Panginoon at patuloy po tayong iingatan. Even ang bahay ng panambahan, bahay na panambahan na kung saan dito sa daang lugar na ito, andyan pa rin po yung protection ng ating Panginoon. So, sa awa ng Diyos, wala pong mga nasira naman po ng mga gamit sa tulong ng ating Panginoon. Although may mga konti po mga tubig na pumapasok, but we thank God, tulad po sa bawat isa sa ating paano ingatan ng Panginoon. Now, bago natin po simulan ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, nais ko po na i-review or i-recap po ang yung ating pong series of topic or message po, particularly yung about the heart of a true servant, ang puso ng isang tunay, isang sincere na lingkod ng ating Panginoon, serving God and His church, the church of our Lord. And since na napag-usapan po namin mga pastor, next month po, kasi December na po tayo, magkakaroon po tayo ng another topic po for the month of December. So, hindi ko na lang po sasabihin kung ano po napupusuan po namin topic. Si Pastor Eric na lang po ang masasabi po mamaya. So, isa sa mga napag-usapan po namin ay i-wrap up or i-recall ang mga previous nating topic. Although hindi po ito, kumbaga ito pong pagbasa ko po doon sa mga previous nating topic, particularly the heart of a true servant, hindi po ito is yung talagang by sequence. Nakalimutan at misplace ko po yung aking kopya
Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga kasamahan ng pastor na forward din po ng message. So ito po ang aking na take notes, particularly the heart of a true servant. So napakinggan natin ang message, although sinasabi ko po na hindi po ito as yung ayon sa pagkasunod-sunod. Okay? A servant truly cares. Heartfelt devotions and service. Serving the Lord in the workplace. And a servant treasures his flock. Next, Josiah, a heart for God. Next, serve all men. And next, serve to bring people to God. And ito po ngayon, tatalakayin po natin ngayon, a servant strives for the maturity of the fellow believer. So yan po ang ating pong bibigyan po natin ng tingin po ngayong punto ngayon, mga kapatid. Kung mayroon na akong na-miss po doon sa mga topic na na-discuss po natin about the heart of a true servant po, yung tema po natin, siguro tingnan po natin, lalo po yung mga kopya po natin po, mga kapatid. So a servant strives for the maturity of the fellow believer rather. So fellow believer. So makita ko natin po dito, which is found in the Colossians chapter 1, verses 1 to the following verses. First in verse 24, Colossians chapter 1, verses 24 to 29. In verse 24, I now rejoice in my sufferings for you, and fill up in my flesh what is lacking in the affliction of Christ for the sake of his body, which is the church. Verse 25, of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you, to fulfill the word of God. Verse 26, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. Verse 27, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. In verse 28, him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. In verse 29, to this end, I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. God bless the reading of his word. So makita ko natin yung topic ko natin, a servant strives for the maturity of his fellow believer or for the fellow believer. So yan po ang nakita ko natin bakit ito po yung maging topic ko natin sapagkat yun naman po particularly desire ng lingkod ng Panginoon, particularly the life of Paul, that he desires for the maturity, the completeness of the church. Although marami pong stages or level po ng mananampalataya, hindi po rin pareho po na nasa growing na stage. Mayroon pong iba na sa mga stage pa lang po na infancy or infant, ibig sabihin po yung mga newborn babies pa lang po. Mayroon naman pong nasa growing or maturity na rin. But makita ko natin na desire sa Paul, mga kapatid, yung aim po niya, even ang kanyang mga kasamahan, ang magagawa, ang desire po about the completeness of the church of the living God. Maging ganap
Yan po, the maturity of every believer. So makita ko natin that the first part of our topic is rejoices in His suffering for the church, found in verse 24 of Colossians 1. Second, proclaim God's word fully and impartially. Verses 25 to 28. And part 3 relies on the mighty power of Jesus Christ. So yan po ang bibigyan ko natin din po, particularly dito sa message po, the servant strives for the maturity of the faithful believer. Now, bilang introduction, Paul wrote this letter during his first Roman imprisonment about 61 AD. And he had never visited Colossae, a small town in the province of Asia, about 100 miles east of Ephesus. So hindi pa po siya nakarating po doon. At alam niyo ba, ang sulat na ito ay pinapadala po niya sa kanyang kapwa magagawa. And makita mo natin po, mga kapatid, na doon po yung desire ni Paul na sulatan ang church na ito sapagkat mahal po niya ang iglesia ng ating Panginoon. We love the church of the living God. And aside from that, Epaphras, a native of the town, a convert of the apostle, was likely the church founder and leader. The church apparently met in Philemon's home. So makita po natin po na si Epaphras po doon sa dahang lugar na yon ay walang ibang, siya po yung founder. And siya po yung ginagamit ng ating Panginoon particularly para po magkaroon po ng gawain sa dahang lugar na yon. At saan po ang kanilang place po ng kanilang fellowship? In Philemon's home. So nag-start po ito sa bahay. Nag-start po ito sa lugar na kung saan nagtitipon ang mga lingkod ng ating Panginoon. House church. Or family church. Kaya nga biblical din po na sa ating home mga pagtitipon, mayroon po tayong mga fellowship. Bahay-bahay. So mayroon na po bang Bible study sa loob ng inyong tahanan? Mayroon bang fellowship sa loob ng inyong tahanan? So kung wala pa naman po mga kapatid, makita natin na ito sa biblical na kung saan nararapat at karapat-dapat po mga kapatid na magkaroon tayo ng fellowship or pagtitipon, pag-aaral, panambahan sa loob ng ating tahanan. Hindi lang dito sa loob ng church. Sapagkat yan po, makita ko natin kung paano nag-start din po ang church dito. So hindi siya sa malaki na sa paraan, hindi nag-start po ito konti-unti hanggang sa lumaki sa biyaya po ng ating Panginoon. Paul wants us to follow the example of Christ's suffering and wants to present every man perfect in Christ Jesus. Ito ang dahilan kung bakit po mga kapatid, sinulat din po ni Paul ang sulat na ito para sa mga taga-Colossae, mga kapatid. At ang makita po natin, particularly in verse 24 of Colossians chapter 1, makita po natin yung suffering for the sake of Christ. And aside from that, sabi po ng Bible, Paul wants us to follow the example of Christ's suffering and wants to present every man perfect in Christ Jesus. Not only to share the suffering of Christ, but also particularly, sabi to present every man perfect in Christ Jesus. Sa kabuuan po, ang tinutukoy po niya dito, hindi lamang every believer, bawat mananampalataya, kundi ang kabuuan po ng Iglesia. So, kumusta kaya ang church po natin? Bago natin ho tingnan at ipagpatuloy ho
kung titingnan ho natin ang ating sarili, the Church of the Great Lord of Redemption, Yeshua, kumusta na kaya po ang ating status? Masasabi ba natin po na tayo ho ay mature? Masasabi po ba natin nasa growing stage na po tayo or nasa infancy or babe Christian? So paano po natin po evaluate ang ating sarili? First and foremost, we must evaluate ourselves, particularly, walang iba rin po ang sa salita ng ating Panginoon. I-evaluate natin according to the standard of God sa salita ng ating Panginoon, doon sa mga itinuturo ng ating Panginoon, and even i-evaluate natin ang ating sarili doon mismo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Sana kaya tayo? Sana po ang ating spiritual life? So yan po ang desire ng mga likod ng ating Panginoon, particularly the life of Paul. Now, the first part of our topic is rejoices in his suffering for the church. Rejoices. That's why in verse 1, I now rejoice in my suffering for you. Referring to the church, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ, for the sake of his body. The sake of his body. Referring to the church of the living God, which is the church. Kaya nga po mga kapatid, malinaw po, ang sabi na po rito, the New Living Translation, aside from the New King James Version, I am glad when I suffer for you in my body, for I am participating in the suffering of Christ that continue for his body, referring to the church of the living God. So ano po, makikita po natin ho mga kapatid, na sa kabila po ng mga suffering, sa kabila po ng mga persecution, sa kabila po ng mga bagay na nangyari sa buhay ni Paul, mga kapatid, ang puso ni Paul, ang sabi po niya, I am glad when I was suffered for you in my body. I now rejoice in my suffering for you. So, nakita natin yung attitude. The attitude of Paul, siya po ay naghagalak, nagre-rejoice po siya, mga kapatid. Why? So, nakita po niya ito sa ating Panginoon, according to the Word of God. When Jesus Christ was on earth, He loved the church and suffered for the sake of His church. Alam niyo po, mga kapatid, na ang ating Panginoon sa Kristo na dito pa siya sa mundo, sa lupa, according to His Word, alam niya na mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. God loved His church. Jesus Christ loved His church and suffered for the sake of His own church. So dito pa lang po natin makita na ang pag-serve pala sa ating Panginoon, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, may pattern. Mayroon tayong dapat tignan. That He left the pattern for all those who would follow after Him. Pag sinabi natin pattern, ito po yung example na kung saan iniwan ng ating Panginoon Kristo at ipinakita sa atin kung paano din po natin harapin ang paglilingkod sa ating Panginoon. So, tingnan po natin, sabi po dito in Philippians chapter 1 verse 29, for to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, brother. Ano ang sabi po dito? Granted on behalf of Christ, not only to believe. Hindi lamang po ang manalig, ang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, but also to suffer for His sake. So ano pong masasabi ko natin pagdating na sa spiritual nating paglilingkod sa ating Panginoon? Talk about sa ating pagbabahagi, sa ating paghahayag ng salita ng ating Panginoon, particularly pagsunod natin sa
sa ating Panginoon Kristo. Mayroon ba tayong mga na-encounter ng mga trials and particularly persecutions? Mayroon bang mga persecutions na talagang severe, na talagang na-encounter ng bawat isa sa atin? Masasabi ko ba natin na ang pagsunod sa ating Panginoon to follow our Lord Jesus Christ and His steps ay hindi ho madali? Natutulang mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi po basta-basta. Hindi po madali. Because, sabi nga po rito, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Now, we must recognize and accept that true faith in Jesus Christ will involve suffering for His sake. So karapat-dapat na ang bawat isa sa ating mga kapatid ay dapat po natin i-recognize and accept na ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagsunod at tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mayroong kaakibat na suffering alang-alang sa Kanyang pangalan. So mayroon hubang mga na-experience o naka-experience na po mga kapatid na talagang grabe ang mga persecution sa kanyang buhay. Alang-alang sa pagsunod, alang-alang sa paglilingkod niya sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon Kristo. Anong uri ng mga sufferings? Anong uri ng mga paghihirap ang mga na-encounter ng bawat isa? But, despite of that, Paul rejoiced in his suffering for Christ's sake and His church. Ano ho ang attitude ni Paul, mga kapatid? Nag-rejoice pa rin siya. Nagdadalang pa rin po si Pablo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bagamat napakarami ho ng mga suffering ang kanyang na-encounter sa kanyang buhay. So anong mga suffering ang tinutukoy dito, particularly in the life of Paul? Now, Paul's suffering, 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 27. Ito ho yung mga pagtitiis, mga persecutions, and particularly, ito yung na-encounter, ito yung nangyari sa buhay ni Paul. In verse 23, are the ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measures, in prisons more frequent, in deaths. In verse 24, of the Jews 5 times received 40 stripes, save one. Verse 25, thrice I was beaten with rods. Once I was stoned. Once I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. In verse 26, in journeyings, often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by being eaten, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. So makita ko natin ho, mga kapatid, ito yung mga suffering na na-encounter ho, na-experience ni Paul, mga kapatid. In verse 27, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. So masasabi ko talaga natin na si Pablo ay tunay na lingkod ng ating Panginoon. So lahat ng ito, mga kapatid, ipinakita niya. Although marami pong mga supporting verses, marami pa pong mga
verses, books of the Bible, particularly na magsasabi na talagang itong servant na ito, the life of Paul, ay nagsuffer po siya for the sake of Christ. Now, nais ko lang pong share po mga kapatid, but before that, nais ko lang pong i-share mga kapatid, one time, nung panahon po na andun po sa isang lugar, ang isang na-encounter ko po na hindi ko makalimutan, habang papunta po kami doon sa isang lugar para magbahagi to share the gospel of Christ. Ang ginawa ko sa amin, hinarang po kami. At ang sabi ko sa amin, hindi namin kayo papayagan na makarating dito at makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kasi itong lugar na ito, talagang sulit kami. Alam mo na, alam niyo na po, sulit kami sa aming religion. At alam niyo mga kapatid, nag-pray kami. At pagkatapos namin mag-pray mga kapatid, tuloy-tuloy kami. Wala na kung pakialam ano man ang gawin po nila sa amin. Hindi ko nila kami napigilan hanggang sa pumasok kami doon sa loob po ng maliit po na simbahan. And nagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Habang nag-share po ng gospel, ng inyong kabaglingkod mga kapatid, may tumatagtok po sa ulo ko. Binato po ako ng yung takip ng tanduay. So tuloy-tuloy pa rin po sa pagpapahayag ng mabuting balita, yung iba ho mga kapatid natakot. Kasi po, in the persecute po at that time, bubunot po siya ng baril. Ang sabi niya, huwag ka nang lumabas kasi pag lumabas ka, babarilin kita. Pagkatapos po ng gawain, kaming lahat po ay lumabas sa dakong lugar na kinaroroonan ho namin. At alam niyo ho mga kapatid, itinutok po niya sa akin yung baril. Pero hindi po ibinutok sa akin, kundi sa itaas po. Nag-warning shot po siya. So nagpasalamat po ako sa Diyos na sa kabila po ng lahat ng iyon mga kapatid, ang gawain ng ating Panginoon ay natuloy sa dakong lugar na ito. Hindi ko po alam na yung tao pala po noon, siya po ay pinsang buo yung nagsubo po sa akin at nagpadala po sa akin sa dakong lugar na ito. At ang sabi po niya, Brad, hindi mo ba alam na yung bumato sa iyo ng takip ng alak at tumutok sa iyo ng baril at nagbigay ng warning shot? Kamag-anak ko yun. Isa yan sa pinaka-worst sa dakong lugar na yun. Pinaka-siga sa lugar na yun. At alam niyo ho mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang pagbabahagi ng mabuting balita. And then, sa dami ng persecution, halos yung iba, nag-back out na. Ilan na lang po kami nagpapatuloy. Pero ang ipinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon, sapagkat sa dakong lugar na yun, ang Diyos ay gumawa at kumilos. At alam niyo ho, nagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon mula sa loob po ng simbahan hanggang sa pumalat ito sa mga bahay-bahay hanggang sa nagkaroon po ng gawain, pangkalatang gawain. At mismo, yung nagbato po sa akin, mismo, yung tumutok po sa akin ng baril at ng warning shot, tumigil po siya. At alam niyo, mga kapatid, nagpahinugod po siya. Kasi yung mga kamag-anak po niya, karamihan po ay sumasampalataya sa Panginoon. So anong gusto po na tukuyin ko dito mga kapatid ni Paul? Bagamat marami ho, mga kapatid, ang mga sufferings, trials, particularly in serving Christ, pero anong dapat po natin gawin? Move on. Hold on. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, also the life of Peter, the servant of the living God,
Peter also distinguished between suffering for being a believer and suffering for doing wrong. Ano ang sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verses 13 to 16? But rejoice. Napansin po natin yung salitang rejoice. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. In verse 14, if ye be reproached for the sake or for the name of Christ, happy are they. For the Spirit of glory and of God rested upon you. Rested upon you. On their part, He is evil spoken of you, but on your part, He is glorified. So ano ang sinasabi ho dito, mga kapatid? Ipagpatuloy pa rin ho, mga kapatid. At sabi nga ho ni Paul po dito, rejoice, but rejoice. Magalak pa rin ho kayo. So itong joy na ito, which is God, the Spirit of the living God, implants in our hearts. Dapat ito po ang ating basihan o batayan sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi anumang mga situation o mga status sa ating kapaligiran, particularly yung mga persecutors. Ang kagalakan, sapagkat kapag naroon ang kagalakan sa ating puso, ay patuloy pa rin ating paglingkuran ng ating Panginoon. Patuloy pa rin nating iusad ang pangangaral ng mabuting balita buhat sa ating Panginoon. Yan po. Now in verse 15, sabi po dito, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Verse 16, yet if anyone suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So ano ang sabi po dito? Likewise, Peter also distinguished between suffering for being a believer and suffering for doing wrong. Pero kung nagsasuffer po tayo as a murderer, or as a thief, an evildoer, a busybody in others' men's matter, alam niyo mga kapatid, hindi tayo dapat mag-rejoice. Why? Sapagkat hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo ho ay mag-repent. Tayo ho ay manalangin. At in verse 16, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So huwag ikahiya. Huwag ikahiya ng sinumang mananampalataya na siya po ay dumaan o dumanas, humarap po ng mga matinding mga persecution sa kanyang buhay, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po rito, that let him glorify God on this behalf. Now, part 2 proclaims God's word fully and impartially. What does it mean? Anong ibig sabihin po dito? Proclaims God's word fully and impartially. Ipahayag ang salita ng Diyos ng buo at walang kinikilingan o pinapanigan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos ay walang pinipili. Dapat ipahayag ang mabuting balita. Now in verse 25, of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. To fulfill the word of God.
So sino po ang may akda ng panawagan ito? Now, kung titignan natin, Paul was made a minister by God. Siya po ay ministro, lingkod ng ating Panginoon. At ang panawagan na ito ay hindi galing kanino man. Ang panawagan ito ay mula sa Diyos. He was a minister because God has called him to be a minister. Siya lingkod ng ating Panginoon. At kaya siya naging lingkod. It is not because tinawag siya ng ating Panginoon para paglingkuran ang dakila makapangyarihan Diyos. No, tingnan niyo yung katabi mo. Masasabi niyo po bang lingkod mo siya? Yes. He is a minister of the living God. She is a minister of the living God. Why? Sa una-una natin mga kapatid, na-encounter po siya ng mga sufferings for Christ's sake. Kayo din po ba? Tayo bang lahat ay naka-encounter din po ba ng Christ's suffering or suffering for the sake of Christ? Hindi dahil po sa anumang mga bagay na masama o kasamaan, kundi dahil nga po sa pagiging lingkod ng ating Panginoon. He was not in the ministry because he had the natural talents for the ministry. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin, napakatalino po ni Paul. Na marami mo siyang alam mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, hindi mo siya nandoon sa ministry ng ating Panginoon. Hindi siya nasa loob ng church ng ating Panginoon. Dahil nga po, napakatalino niya, napakagaling po niya. Kundi, siya'y naroon sapagkat siya'y pinili, tinawag ng ating Panginoon para mag-minister. So, ang panawagan ito ay buhat sa ating makapangyarihan dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya walang agam-agam ang buhay ni Paul. Makita po natin na si Paul po, mga kapatid, naroon ang heart niya na nagtatrust sa ating Panginoon. Fully trust. Paul was the steward of God. Katiwala ng ating Panginoon. Pag sinabi natin katiwala, mga kapatid, ang flock, ang tupa, o mga tupa, even the church, yan po ay pinagkatiwala ng Diyos po sa Kanya. Kaya nga ho, mga kapatid, ang church na ito ay ipinagkatiwala din po sa atin. Ipinagkatiwala sa iyo. Ipinagkatiwala sa mga servants ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga elders o church elders. Ipinagkatiwala din po sa iyo dahil you are member of this particular church. And particularly, you are a servant of God. Chosen to oversee the house or church of God para mangasiwa, para tingnan, at higit sa lahat, sabi na po rito, given the task of carrying the church, feeding and leading the church, for he was accountable to God. So kanino po siya accountable? Accountable first and foremost, number one po, sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang panawagan nito ay buhat sa ating Panginoon at ang flock na ito, ang church na ito, ay ang nagmamay-ari nito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. So kung accountable man po ang bawat isa sa atin, una po sa lahat, accountable tayo sa Diyos na siyang may akda ng panawagan sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, mga kapatid, makita ho natin, Paul was the steward of God. Katiwala ng ating Panginoon. Paul was chosen to fulfill the Word of God. That is, to make the Word of God fully known. Fully known. Pag sinasabi po natin, fully known,
Ibig sabihin po, mga kapatid, no, ibig sabihin po, wala siyang salita ng Diyos na kung saan pinipili para ibahagi lang sa mga taong gusto niyang bahaginan. O salita ng Diyos na pinipili niya para ibahagi lang sa mga ganitong grupo ng tao. Kundi, sabi nga ho dito mga kapatid, that is to make the word fully known. To preach the whole counsel of God. What is the whole counsel of God? The whole counsel of God refers to the entire plan and purpose for man's salvation in all its fullness. So yan ang counsel ng ating Panginoon. The counsel of God refers to the entire plan and purpose for man's salvation. Wala siyang kinaligtaan. Wala siyang pinipili. Kundi lahat ng ito ay binabahagi po niya, lalo na sa plano, purpose ng Diyos na makikita po natin, mababasa po natin sa salita po ng ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, ang plano, ang purpose ng ating Panginoon ay makikita po natin at mababasa po natin sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nararapat po at karapat-dapat na ang bawat isa sa atin ay hindi lamang makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Karapat-dapat at nararapat ang bawat isa po sa atin na tayo po ay magbasa. Tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Hello. Kumusta po ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon? Binabasa lang po ba natin dahil sinabi ho ng mga servants ng Panginoon, kinakailangan mong magbasa ng Word of God. At nung tinanong ka, kumusta, nagbasa ko ba kayo ng Word of God? Opo, marami na akong nabasa. Nangangalahati na ako sa Biblia. Mga kapatid, yes, karapat-dapat na magbasa ng salita ng Panginoon. Subalit dapat ang salita ng Diyos ay pag-aralan. Dapat ang salita ng Panginoong Diyos ay patuloy na maging laman ng ating puso't isipan sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Mayroon akong nakausap sa isang lugar. Ang sabi po niya, Brad, kumusta na ang spiritual life mo? Ang sabi ko po sa kanya, sa biyaya pa rin ng Panginoon, bagaman may mga persecutions, may mga problems, but thanks be to God. Thank God, mananagumpay pa rin. At alam niyo ho, ang desire ko po ay walang iba kundi ang patuloy po na dumulog sa Diyos kung mamagitan po ng pagbabasa at pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At alam niyo ho, ang sabi ho niya, sa totoo lang, Brad, nagbabasa lang ako ng salita ng Diyos kapag may matindi akong problema. So ilan po mga Christians ang nagbabasa ng salita ng Diyos kapag matindi na ang mga problema? Pag konti lang, pag medyo magaan lang ang problema, okay lang. Pero alam niyo, ang pag-aaral, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay karapat-dapat at nararapat bilang isang lingkod at mga anak ng ating Panginoon. At hindi lamang read and study the Word of God, we must apply the whole counsel of the living God, particularly the Word of God. Dapat nating paniwalaan at dapat nating subuhay ang salita ko ng ating Panginoon. Now, Paul shares the mystery of God to the believers. In verse 24, rather in verse 26, the mystery which has been hidden for ages, from generations, but now has been revealed to His saints. Kanino po i-reveal po ito? Kanino po ipinahayag? Sa saints. Hindi ito mga santo. Hindi po ito mga rebulto. But to the saints of the living God. Sa mga servants, sa mga lingkod ng ating Panginoon. To every believer.
In verse 27, to them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So ano ho, ang sabi po dito, which is Christ in you, the hope of glory. Now the mystery is that Christ actually lives, not lies, lives within the believer, in the believer's life. So nananahan sa puso ng bawat isa sa atin, sa puso ng mga mananampalataya. So the mystery is that Christ actually lives within the believer. And the truth of the indwelling Christ that He lives within the hearts of every believer, of the believer. Nananatili siya sa ating puso. At alam niyo ho, yan ang sinasabi. It's the mystery of God. Hindi natin maintindihan. Sapagkat ang alam na po natin, ang Diyos ay nasa langit. Although, iyan naman po ang itinuro ng ating Panginoon, our Father who art in heaven. Who art in heaven. But it speaks about relationship. It is the relationship of God to His Son. But the truth is, the truth of the indwelling Christ that He lives in your heart, in our hearts. As a follower, as a believer of our Lord Jesus Christ. Andito siya sa ating puso, mga kapatid. That Christ will dwell within the hearts of any person who really believes in Him. Kaya wala ko siyang kinikilingan. He does not show impartiality or sabi nga po dito, hindi na ho, mga kapatid, siya po ay nagtatago. Hudyo man o hintel, the moment na siya po ay mananampalataya, pariho po sa harapan ng ating Panginoon, sa paningin po ng ating Panginoon. Wala ko siyang pinipilingan. That Christ shows no partiality. Wala na hong pagkakaiba ang mga Hudyo at wala nang pagkakaiba ang mga hindi. Ayun. Sa paningin ng ating Panginoon, sapagkat tayo iisa sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat. Paul will preach, warn, and teach every man. So ano ginagawa po ni Paul po dito? He preach and warn and teach every man. He preached Christ to all people. Eventually, si Paul po, mga kapatid, ginagamit mightily ng ating Panginoon to preach the Word of God to the Gentiles. Pero hindi pa rin ho niya nakalimutan ang pagbabahagi pa rin po ng salita ng Diyos sa kanyang kapwa Hudyo. Ibinabahagi pa rin po niya ang salita ng ating Panginoon. So, paano kaya natin may apply ito sa buhay po natin? Maaaring ibinabahagi natin ang salita ng ating Panginoon doon sa ibang tao. Paano kaya sa ating sarili pamilya? At alam niyo, mga kapatid, guilty rin po ako. May mga time na guilty po ako diyan, mga kapatid. Why? Sapagkat ang pagbabahagi ng mabuting balita ay mag-start dapat sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating pamilya. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kumusta po sa loob ng iyong tahanan? Mayroon bang Bible study? Mayroon bang pag-aaral ng salita ng Diyos? Mayroon bang devotion? Patungkol ho sa mga spiritual na pag-aaral. Sabi po dito, warn or admonish people to repent of this evil
and selfishness and turn to God. So, anong warning po dito? People to repent of his evil and selfishness and turn to God. And thank God, salamat po sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang may kapangyarihan, may kakayahan para ang mga tao ay makapanumbalik sa harapan ng ating Diyos. Repentance is the word of God. So hindi po tayo makapagsisisi sa ating sarili lang po na kakayanan. At pagkatapos, babalikan naman po natin. Pag sinasabi po natin, pinagsisihan ko na at nagsisisi na po ako sa aking mga nagawang kasalanan, ngunit paulit-ulit at binabalik-balikan. Repentance is the work of the living God. And aside from that, sabi nga po rito, He teach every man with all the wisdom of God. All the wisdom of God. To present every man perfect in Christ Jesus. Yun ang desire. Yun ang longing ni Paul, mga kapatid. Yun ang prayer ni Paul, mga kapatid. Sa iglesia. Sa lahat po ng mga mananampalataya. Salamat sa Diyos. Yan din po ang prayer po natin, mga kapatid. Bawat isa sa atin, at particularly sa loob ng iglesia nito at maging sa mabahaginan natin ng mabuting balita ay hindi lamang tumanggap ng kaligtasan, kundi magiging complete siya sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Being complete is that it does not mean na wala na hong kasalanan. Oftentimes, even Christians fall into sin. So mga kapatid, sabi nga po dito, in Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yan ang sinasabi ng verse 28. Part 3 relies on the mighty power of Jesus Christ. What does it mean, the word relies? Umaasa sa makapangyarihan ni Jesucristo. Ano ho ang inaasahan? Inaasahan po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, wala naman ho tayong power kung wala si Christ sa buhay po natin. We are powerless without Christ. Kaya sabi ko dito, relies on the mighty power of Jesus Christ found in verse 29. To this end, I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. Anong ibig sabihin po dito? Paul strive laboriously, depending upon Christ for strength. Sa kanya hong mga pagsisikap, sa kanya hong mga ginagawa, sa kanyang mga trabaho na ginagawa sa loob ng iglesia, sa kanyang pagpapahagi ng mabuting balita. Alam niyo, sabi nga po rito, striving according to His working, which works in me mightily. Depending upon Christ for strength. So nagdepend siya sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, ang pag-akay ng tao patungo sa harapan ng ating Panginoon ay nangangailangan at kinakailangan ang paghilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng isang tao. Hindi ho natin maaakay ang tao sa pamamagitan ng ating sariling lakas at kakayanan, kundi ang pag-akay ng tao patungo sa harapan ng ating Panginoon ay walang iba. Ang kailangan din po, yung energy, yung power na buhat sa ating Panginoon. Yan po ang nararapat at karapat-dapat na taglay ng bawat isa sa atin. The word labor means to toil and to struggle in labor and work to the point of exhaustion.
exposure, fatigue, and pain. Guilty kasi. So, makita ho natin mga kapatid, na grabe ho ang kanyang mga pagsisikap. Grabe ho ang kanyang mga pagpupusigi. Matindi ang kanyang mga ginagampanan. Kaya nga ho, to the point of fatigue and pain. It is the picture of an athlete struggling and pushing itself to will beyond his capacity in order to achieve his objective. So ano ho, sabi po dito? In order to achieve his objective. Kaya nga ang servant ng ating Panginoon, ang mga mananampalataya ay dapat talagang magpupusigi. Ang dapat talaga na mag-concentrate, mag-focus, lalo-lalo na sa pinapagawa ng Panginoon. Kumusta kaya ang bawat ministry? Kumusta kaya ang bawat member sa ministry? Paul gave the effort to serve and honor God with all his might. How? He gave the effort to serve and honor God with all his might. Ginagawa niya sa pamamagitan ng ito, lakas niya, lahat ng kakayanan po niya, ibinuhos na po niya sa iglesia, sa church. Paul strived laboriously to the point of exhaustion and experience the strength and power of Christ. And the only way we can experience the physical strength and power of Christ is to use all of our own strength. Therefore, Christ infuses us with His own supernatural strength and power. Alam niyo, may mga panahon po, mga kapatid, na kapag ginagawa na po natin ang lahat, at sinasabi ng Lord, ginagawa ko naman po ang lahat. Ibinibigay ko na po ang pinaka-the best, Panginoon. Parang susuko na po ata ko, Panginoon. Parang ayaw mo na, Panginoon Diyos. Na kailang bisis ko nang mabalik-balik at nagbahagi ng mabuting balita sa dakong lugar na yun, Panginoon. Pero grabe pa rin ang titigas ng kanilang mga puso. Ayaw pa rin tanggapin ang salita ng Panginoon. Ayaw pa rin nilang magpahinuhod. Ayaw pa rin nilang sumunod sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, yung energy, yung strength, yung power ng ating Panginoon, i-use po yan sa atin para tayo po ay hindi po madismaya at hindi sa lahat, hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Sapagat siya lang po ang ating kapangyarihan, siya lang po ang ating lakas, siya lamang po ang makapagbabago, siya lamang po, mga kapatid, ang pag-fulfill desire ng ating puso. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos na dakilan na banal. Siya lamang po makapagbabago. Therefore, the servant of the living God rejoices in his suffering for the church. So mayroon ba tayong mga suffering? Hindi lamang sa church. Mayroon tayong mga personal suffering dahil nga po sa may mga mahal sa buhay na pinipersecute ka for the sake of Christ. At nandun ba ang kagalakan nito? Sabi nga po dito, the servant of the living God rejoices in his suffering for the church. Even, sabi nga po dito, sa loob ng ating tahanan, proclaims God's word fully and impartially and relies in the mighty power of Jesus Christ, and he strives for the maturity of everything. So ano po ang mga pagpupunyagi, mga pagsisikap ni Paul, mga kapatid? Walang iba kundi ang maturity sa loob ng iglesia.
Kaya nagagawa niya mga bagay na ito, mga kapatid. Hindi siya nakafocus doon sa mga sufferings, but he focused on Christ. He focused on Christ. Sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita, wala siyang inipilingan. Kaya sabihin ako, mga kapatid, na matigas ang ulo, matigas ang puso. Sapagat sa Diyos ay walang imposible. Magagawa ng Diyos ang nais po niya, ang gusto po ng Diyos. The aim of Paul, the desires of Paul, is no other than for the maturity of every believer sa loob ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, all the desire of Paul prays about the maturity of every believer. Mayroon tayong part po diyan. Anong part po natin po diyan? Pagdating po sa maturity. Huwag po tayong magkaroon ng isang complacent heart na sasabihin ko natin, responsibility ito at gawain lang ito ng mga servants ng ating Panginoon sa loob ng church. Kapatid, mayroon tayong individual na dapat gawin. Kinakailangan magsumikap tayo. Lalo-lalo na sa mga spiritual na bagay. So tayo po'y dumulog sa ating Panginoon Diyos at dakilang ng kapangyarihan sa langit. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami muli po sa inyong patuloy po na pagkilos sa inyong mga salita, Panginoon. Natunay nga po, Lord God, ang mga salitang ito, Lord God, ang patuloy po na magbibigay po sa amin ng kaganapan, Panginoon. Ang kaganapan ng buhat po sa inyo, Lord God, despite, Lord God, sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga persecutions, even personal problems, Lord God, ito ay mag-arise sa buhay po ng mga lingkod mo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, na kayo ang Diyos na patuloy naggagawa at ikilos po sa aming Panginoon. Thank you for your word. Thank you for your servants, Lord God, na gagamitin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng desire, Lord God, kagalakan sa patuloy na paglilingkod sa inyo at pag-aaral sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa inyong malaya patuloy po na pagkilos sa aming mga buhay, maging sa iglesia, Panginoon, na ito, Lord God. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Ang buhay po namin, Panginoon Diyos, ay patuloy niyo po, Lord God, na gamitin para sa kailusan ng iyong gawain, Panginoon, dito sa mundo. Manaling Espiritu, patuloy po kayong gumawa, tumilos po sa aming mga puso. At maraming salamat, Lord God, sa inyong malaya at patuloy na pag-ilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.